Hello. It's me again, ang inyong driver vlogger. Ito na naman po ako at magbibigay sa inyo ng kunting kasiyahan at magbibigay din ako ng kunting inis at asar sa mga didilis. Okay? Bago ang lahat, hayaan ko muna kayong mag-shout out muna ako sa inyo. Shout out dyan sa Pilipinas at good morning o magandang madaling araw sa inyo dyan at shout out po sa inyo dyan at sa buong mundo. Good day sa buong mundo po. Okay, shout out sa inyo sa lahat dyan. At ang susunod po ay please ang aking YouTube channel po at paki-subscribe po, paki-suporta niyo po ang aking YouTube channel. ED Makasilang po. ED Makasilang. Tulungan niyo po ako na mag-subscribe doon sa aking YouTube channel ED Makasilang. At paki-click yung notification at saka yung bell para po masundan niyo po ako na mapalo niyo po ako. Okay? At ang aking Facebook po naman, please share and like po and follow, paki-comment po at babasahin ko mamaya. Okay, ang ating pag-uusapan ay tungkol kay Harry Roque at itong si Maharlika na walang ginawa kundi bumanat sa ating mahal na Pangulo na puro na lang wala kang marinig sa mga bukong bibig nila ay puro bangag. Nakakasawa ng pakinggan, nakakaumay dahil sabi nga daw ang ating mahal na Pangulo ay fiki is number one fiki daw ang ating mahal na Pangulo dahil sabi ni Roque fiki yan, hindi naman daw nahuli si Saldico, di ba? Kaya ganun ang banat niya, tapos lagi na lang bangag. Talagang hindi na maganda pakinggan yung mga salita ni Harry Roque. O ngayon, ito na naman, nagsalita na uli. Pangalawang beses nang nagbigay ng pahayag ang ating mahal na Pangulo na nagpapatunay na talagang si Saldico ay nahuli na ng Cheese Republic. So, talagang paya talaga si Harry Roque dito eh. Talagang paya, pero ayaw pa rin niyang matanggap na hindi nahuli si dating Congressman Saldico dahil talagang hindi niya matanggap-tanggap na mapapaya siya sa ating mahal na Pangulo. Ikaw Harry Roque, okay? Ikaw Harry Roque, hindi ka opisyalis ng gobyerno na sino ka ba na para bigyan ka ng information ng Cheese Republic? Hindi ka opisyalis, nakakahiya ka. Wala ka na eh. Kasi isa ka ng puganti. Kaya hindi ka papansinin ng Cheese Republic. Bakit sino ka para bibigyan ka nila ng impormasyon tungkol kay Saldico? Hindi ka nila bibigyan ng impormasyon. Isa kang puganti. Lalo na ngayon nalaman ng Cheese Republic na itong si Saldico ang kaso nito, katakot-takot na kaso niya sa Pilipinas. Si Saldico hindi nahuli siya hindi siya nahuli sa mga kaso niya. Nahuli siya doon sa Cheese Republic dahil wala siyang traveling document. Yun ang dahilan kaya sa nahuli. Ngayon nahalukay ng mga Cheese Republic ng government na ito pala si Saldico grabe ang kaso niya sa Maynila. Kaya siya pinigilan ng ganoon. Kaya siya pinigilan ng mga pulis ng Cheese Republic kasi nga grabe ang kaso niya eh. Di ba? Grabe ang nakaw niya sa flood control. So ganun ang kaso nung nalaman ng mga Cheese Republic. So ngayon, ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, nagpadala siya ng mga matataas na opisyalis para makikipag-negotiate doon sa Cheese Republic kung paano nila mabitbit o madala nila o may pabalik nila si Saldico sa Pilipinas. Ganun lang kasimple eh, di ba? Harry Roque, ikaw Harry Roque,
mag-ingat ka sa bibig mo. Kasi yung bibig mo, Harry Roque, siguro hindi na... sino ba yung alaga nito, yung taga-injection niya sa puwit? Sino ba yung alaga niya? Sekretary niya. Yung sekretary niyang taga-injection niya sa puwit at taga-subo niya sa bibig. Wala na siya kasing ganun, wala na siyang vitamina. Kaya ganyan na lang yung itsura ni Harry Roque. O tingnan yung mga bushing, mga madam, tingnan nyo yung itsura ni Harry Roque. Di ba wala nang nag-i-injection sa kanya sa puwit niya at saka wala na rin taga-subo sa bibig niya. Tingnan mo yung itsura ni Harry Roque, mga bushing, mga madam, di ba? Daig pa yung bangag. Tingnan mo yung itsura niya, dilat na dilat ang kanyang mata at kanyang mukha, talagang wala na talaga, kaya stress talaga siya. Kumbaga sa ako, depressed na lang yan, baka magpapakamatay na yan pag di ba, Harry Roque? Kaya hindi ko matanda ng pangalan ng sekretary niya, yung taga-injection niya sa puwit, taga-subo sa bibig niya. kaya ikaw, Harry Roque, naniniwala lang sa iyo, Harry Roque, naniniwala lang sa iyo, Harry Roque, yung mga didilis na katulad ng mga tanga, mga bubo. Kaya nga didilis tawag sa inyo, kasi nga utak bulinaw kayo. Sa amin kasi yung dilis, bulinaw, sa Bisaya bulinaw, pero parang term ng bulinaw na parang national language na rin yata yung bulinaw, dilis, bulinaw mas maganda kasi pakinggan yung bulinaw sa amin. Kaya ganyan ka, Harry Roque, okay? Kaya hindi ka papansinin ng Sir Public. Bakit sino ka para bigyan ng information? Na bigyan ka ng information ng Sir Public. Hindi ka bibigyan, puganti ka na di ba? Kaya ang aming mahal na Pangulo nagpadala ng matatas na opisyalis doon sa Sir Public para silang makikipag-usap, makikipag-negotiate. Ganun, Harry Roque. Ang aming mahal na Pangulo, dinadaan niya sa legal, sa batas. Dinadaan niya sa legal. Hindi siya nagmamadali. Kasi hindi katulad ng pumong si dating Pangulong Roa Duterte, si Digong. Kapag kakalyado ka niya, sasabihin lang siya, sige, bahala ka, ayusin mo yung kaso mo, okay lang, basta ayusin mo lang, ako nang bahala, palusot dito. Ganun si Digong dati. Kaya ang nangyayari yung batas niya dati doon, kaya yung nangyari yung batas niya, yung rehiment niya dati sa nanunungkulan siya sa Pilipinas bilang isang dating presidente. Kaya yung ang nangyari, nagkabuhol-buhol nagkabuhol-buhol yung batas niya doon sa Pilipinas Kasi nga, pagkakalyado ka niya, sasabihin, okay, bahala ka dyan, ayusin mo lang yan, ako nang bahala sa'yo, di ba? Ganun nang, kaya yung nangyari sa rehimen ni Duterte, nakaw dito, nakaw doon, kasi kaya nilang utuin si Kwan kaya nilang utuin si Tatay Digong sa totoo lang, kaya nilang utuin si Tatay Digong, kaya nilang utuin, kasi nga, magnanakaw rin si Digong kung ano yung kung ano yung ginagawa ng leader, ganun din yung mga galamay niya, di ba? Pasensya na tayo mga didilis, kasi yun ang totoo, di ba? Hindi katulad ng aming mahal na Pangulong Marcos, talagang lahat, kahit matagal yung process, pero legal siya, di ba? Mga kadidilis, mga busing, mga madam, legal siya. Hindi niya basta-basta, hindi siya basta-basta bibitiw na hindi siya tama. Kailangan laging tama siya sa mga bawat lakad niya, bigkas niya. Kasi pag hindi tama, grabe yung mga didilis, pag yan lang tinitignan nila, yung trabaho, yung mali ni Bongbong Marcos, yung mahal nating Pangulo, ang tinitignan nila yung mali pero yung kanilang Vice Presidente, hindi nila tinitignan ng trabaho ng kanilang Vice Presidente, di ba? Lakwat siya dito, lakwat siya doon, pagka nagsalita, ang daming mali. So hindi nila tinitignan yun, kasi nga mga didilis pagka sisitayin nila si Inday Sara, si Didilis, di ba maputol yung allowance nila, hindi sila babayaran. Hindi sila babayaran ni Inday Sara.
Yun ang totoo mga didilis. Ha? Huwag kayong magalit sa akin. Hindi na ako, kaya ko nang mag-kwan sa inyo, magmura kasi mumurahin po kayo. Tagtag na kayo ng mura sa buong Pilipinas. Kaya kung na lang tayo, bati-bati muna tayo didilis. Nagsasabi na lang ako ng totoo para hindi na kayo magalit sa akin. Mag-comment na kayo kahit ano dyan. Basta okay lang. Pero, kaya mga didilis, ha? Magsitigil na kayo sa kakapik news ninyo kasi wala talagang mangyayari, okay? Ari Roque, tumigil ka na kasi yung mukha mo wala nang wala nang vitamina siyang mukha mo, di ba? Kasi wala na yung taga-turok sa puwit mo, taga-subo sa bibig mo kaya wala nang vitamina siya. Kaya yung puwit mo, yung mukha mo wala nang vitamina, okay? Di ba? Okay, punta na naman tayo kay Kwan. Ito si Maharlika. Ito si Maharlika, kapitbayan ko lang, bansa ko lang, mga kabusing, mga madam. Kasi nandito ako sa North America, sa Canada, Vancouver, Canada. Lagi akong pupunta dyan sa US, sa Seattle. 2 oras, 3 oras lang biyahe dyan. Pagka namimili kami dyan sa US, namamalingki, pupunta kami dyan sa Seattle. Kasi murang bilihin dyan kaya napakaganda rin sa US. Yan si Maharlika, kapitbansa ko lang yung bugok na babae na yun. Ito si Maharlika, okay? Pag-usapan natin ito si Maharlika. Walang bukang bibig din ito, puro kwan din bangag-bangag din Kaya alam nyo, kaya ito si Maharlika nagsasalamin ng malaki. Kasi ayaw, tignan mo yung salamin niya. Kasi laki ng mukha niya. Kasi yung mukha niya, kung ano yung pangit ng poki niya, ganun din ng mukha niya, kasi mukha ng poki niya. Pasensya na kayo mga madam, sorry po sa term kung ganun mga madam. Bati-bati muna tayo mga didilis na madam. Okay, pasensya na kayo. Kasi nakakasawa na itong bibig ni Maharlika, walang bukang bibig, bangag. Tapos ito ngayon, siya rin ang nagbibigay ng detalyeng picky daw yung pagkahuli ni Saldico, hindi daw totoo, di ba? Tapos nagkuhan pa siya, nag-EI pa siya na sila daw ni Saldico, nagkape sila. Nakita ko naman yung kape nila, nagkape sila. Nakita ko yung kutsara din dito, nakapatong yung baso niya sa kutsara. Talagang EI talaga. Kaya Maharlika, tumigil ka na kasi walang mangyayari sa iyo. Yung bibig mo kasuklam na yung bibig mo. Kung ano yung talsik ng laway mo, Maharlika. Kasing baho rin ng poke mo. Pasensya na kayo madam. Nakakainis na kasi ito si Maharlika kasing baho ng poke mo. Kaya tumigil ka na Maharlika. Kasi buti sana kung yung laway mo bawat talsik perfume, napakaganda, sarap, amoy-amoy kaso hindi ang talsik ng laway mo kasing baho ng pogi mo Kaya ikaw Maharlika, tumahimik ka kasi si Saldico, 2 beses ang aming mahal na Pangulo, 2 beses na nagsalita na talagang nagpapatunay na si Saldico ay nahuli na ng pulis, ng mga pulis sa Cheese Republic. At ang Cheese Republic ay nagbigay na rin ng pahayag, Maharlika. Manood ka, Maharlika. Manood ka ng balita kasi alam ko nanonood ka, kaya lang pikit mata ka. Pikit mata ka lang. Nagbigay na ng pahayag na ang Cheese Republic ay talagang nagpapatunay na nahuli na si Saldico, Maharlika. Kaya tumigil ka na Maharlika kasi yung mukha mo, kasi mukha ng puki mo na I don't know kung di ba? Kaya nagkaganyan kasi yung gusto mo mangyari sa mahal namin na Bongbong Marcos, gusto mo yung mangyari, hindi na ibigay sa'yo ng mahal naming Pangulo. Hindi na ibigay yung gusto mo. Kaya ka nagkaganyan. Ang gusto mo mangyari, sino ba yung attorney na isa, si Raulo rin, na gusto mo mangyari, si Komba yun? Sino yung attorney niya na i-comment nyo mamaya? Yung gusto mong magiging commissioner ng kwan? Magiging commissioner ng Comelec? Yun ang gusto mong mangyari, na iupo mo yung
yung abogado mo na gusto nang maging ay hindi binigay ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ka nagkaganyan. Ha? Ha? Si Kambato, si Pakikumin, hindi ko alam yung bugok na mga attorney ng mga DDTs eh. Dati Bongbong Marcos, ngayon na hindi naibigay yung gusto, nagiging didilis. Kaya mga attorney, may mga attorney ng mga didilis dyan, nabubuang na kayo, talagang napatunay na si Raulo na kayo, di ba? Di ba Maharlika? Ikaw Maharlika, wala ka na, wala lang. Ang maniniwala lang sa iyo, ang daming napapamaniwala sa iyo dahil ang didilis lang naniniwala sa iyo. Kawawa naman yung mga didilis na naniniwala sa iyo. Kawawa sila nabibiktima mo sila anong nangyari? Sila rin nagbabalita sila sa iyo nang dahil sa iyo. Di ba mga didilis? Nagbabalita kayo dahil nakakuha kayo ng information na mali ang ginagawa ni information galing kay Maharlika na mali yung ginagawa niya. Kaya kayo, nagbabalita kayo mga didilis nang dahil lang kay Maharlika puro fake news. Ako nagsasalita ako katotohanan ng galing talaga sa ating mahal na Pangulo at sa mga balitang totoo. Di ba mga kabusing mga madam? Kaya ito si Maharlika, tumigil ka na. Wala nang mangyayari sa puro na lang paninira. Magbago ka na lang, ayusin mo yung buhay mo at marami ka ng kaso. Katulad ka na rin ni Harry Roque na maraming kaso. So magbagong buhay na kayong dalawa. Wala nang mangyayari sa buhay ninyo Patapon na kayo, sabi nga sa kali sa kanto, patapon na kayo. Wala na kayong silbing tao sa mundo. Kasi nga ang dami nyo ng mga kaso di ba? Di ba mga busing mga madam? Sige, hanggang dito na lang at yun ang komento ko. Sana mauntog tong mga ulo nila at magising tong dalawang mga didilis na si Raulo na buang utak bulinaw. Si Harry Roque at si Maharlika. Okay, ganun na lang mga bossing Once again, pakisuporta yung aking YouTube channel. Hindi makasilang po, pakisubscribe at i-click nyo yung notification at pati yung i-click nyo yung bell para naman masuportahan nyo po ako mga bossing mga madam. Hindi makasilang po ang aking YouTube channel. At pakipalo na rin po ang aking YouTube channel, ang aking Facebook, pakipalo, share and like at babasahin ko yung comment ninyo mamaya paggaling ko sa pagkatapos ko sa trabaho po mga bossing. Dito na po ako sa trabaho. Okay mga bossing mga madam, bye bye, love you all, peace.